Inihanda na ng mga otoridad ang mga posibleng reklamo laban sa may-ari ng malaking imbakan ng langis sa isang residential area sa Quezon City at sa kanilang supplier dahil sa pag-imbak ng libu-libong litro ng petrolyo. Sabi ng Department of Energy, bukod sa maituturing itong hoarding, hindi ligtas na mag-imbak ng ganoong karaming petrolyo sa isang residential area. Lagi una ka sa balita ni Jonathan Andal, exclusive. Kita sa video ang itim na hose na ito mula sa oil tanker papunta sa bakod ng isang bahay. May malaki palang imbakan ng langis o fuel storage tank sa bakuran na ayon sa mga otoridad umorder daw ng 10,000 litro ng diesel. Naalarma tuloy ang mga kapitbahay nito sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Nag-aamoy kami dito ng gasolina. Hindi ko alam kung crudo or gasoline, pero ang dinig ko lang diesel. Sobrang takot kasi kahit yosi lang ang ibato mo doon, di ba sasabog yan? Kasi nakalagay doon sa tanker, di ba, 50 feet, ganon, di ba nakalagay yon? Yes, na walang smoke. Dumating ang mga pulis at bumbero kaya tumigil sa pagsali ng umunoy diesel ang oil tanker. Kahapon, sumama ang GMA News kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentabella nang katukin ng bahay na may imbakan ng langis pero wala kaming nadat ng tao rito. Wala talaga. Dapat pumupunta yung petroleum product sa dapat puntahan. Hindi sa kabahayan na may malaking storage na nagkakaroon tayo ng tinatawag na temporary shortage dahil merong mga nag-hoarding. Ang paglalagay po ng napakaraming litro ng diesel o petroleum product sa isang residential area ay hindi po safe. Wala po siyang permit. Sabi ni Fuentabella, posibleng maituring na itong hoarding at masampahan ng kriminal na reklamo ang may-ari ng compound. Nakausap ng QCPD ang nagpakilalang kinatawan ng kumpanya na may-ari ng imbakan ng langis at inaming walang permit ang mga ito. At ang nabanggit naman ng representative, kapag hindi po sila nakapag-produce ng certificate o requirements o permit, sila mismo magkukusang hindi na itutuloy at ipupull out nila yung diesel at saka yung tanker sa loob ng residential na yun. Pero saan nga ba nila gagamitin ang iimbak nilang umano'y libo-libong litro ng diesel? Paliwanag nila, personal consumption. Nagpapabricate sila ng may mga metalworks na may nabanggitin, gagamitin na sa generator. Sabi ng barangay, hindi nila kilala ang may-ari ng bahay. Hindi rin daw ipinaalam sa kanila na magtatayo roon ng malaking imbakan ng langis. Hindi kami aware na may ang daan. Kasi for the longest time, ang alam namin, binibenta po yung property na yan. So, yeah. Alam namin wala nakatira po dyan eh. Sabi ng DOE, hindi tulad ng crudo, nabubulok ang diesel, kaya hindi dapat iniimbak ng matagal. Kung marami po pong nagpaplano na magtatago sila ng gasolina, ng diesel, nabubulok po kasi yan. So dapat po ginagamit yan. Yun din yung rason kung bakit ang Strategic Petroleum Reserve ay crude oil. Hindi po siya yung finished product na tinatago kasi may expiration po siya. Case build-up na ang gagawin ngayon ng DOE at QCPD laban sa may-ari ng bahay at sa supplier nila ng langis. Ngayong araw, magsusumite ang mga residente ng petition letter sa Quezon City LGU para humingi ng tulong. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang pagbili ng petrolyo at paglalagay sa fuel-grade drums ay pwede kung para ito sa mga consumer na kailangan ito sa operasyon, tulad ng fishing vessels at marine equipment operators, mga ospital at ibang pasilidad na gumagamit ng generator sets, telecommunication facilities, at mga negosyong mayroong lehitimong operational requirement. Ito ang unang balita sa Quezon City. Jonathan Andal, GMA News.